Praise God, puri ang ating Panginoon. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Anumang oras po tayo manonood po ng video ito, ako po ay nagagalak at natutuwa at tayo po ay nabigyan po ng pagkakataon na ipanalangin po ang Cebu City Jail at sa pangunguna po ni Pastor Jay. At tayo po ngayon ay dadako sa presensya ng ating Panginoon. At bago po tayo makinig ng salita ng Diyos at manalangin, tayo po muna ay dumako sa presensya ng ating Panginoon at imbitahan po natin ang kanyang kalwalatian. Hallelujah. Magtaas po tayo ng ating kamay. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo ay pumikit at let us invite the presence of God in Jesus' name. Hallelujah. Praise God. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, tulungan mo kami sa hapong ito, God, sa araw na ito. Tulungan mo kami, para God, na makinig sa iyong mga salita. And we pray, para God, buksan mo ang aming kaisipan. Buksan mo, para God, ang aming spirito, God, upang patuloy pong tumanggap mula sa iyo, Panginoon. Nananalig kami, nananampalataya kami, para God, mahal na mahal mo kami, O Diyos. At dalangin po namin, para God, dagdagan mo ang aming kaalaman, dagdagan mo ang aming karunungan. Tulungan mo kami, O Diyos. Hallelujah. Holy Spirit, you are our great teacher, O God. Alam po namin, para God, makapangyarihan ang iyong mga salita, O Diyos. At kami ay nagpatuloy po, nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Inaanap namin ang iyong mukha. At tunay, O God, pakikinggan mo ang aming mga panalangin. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Romel Feliciano, Senior Pastor po ng Ever Living God Church dito po sa Cabanatuan City. At binabati ko po ang praise God, ang mga taong ito na si Pastor Jay Salumputan, spiritual leaders ng Cebu City Jail na siyang nag-imbita po sa atin para po magkaroon po ng ganitong kaganapan. At binabati ko rin po si Commander Ariel Degamo, key person po, kaya po nagkaroon ng gawain po dyan sa loob. At si Brother Alvin Tilos, spiritual advisor. At maging si Warden Aro, Cebu City Jail. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay, bago tayo manalangin, ay tayo po ay mag-aral po ng salita ng ating Panginoon. Ito po ang sabi niya sa John chapter 8 verse 31 to 32, "The truth shall make you free." Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisipalataya sa Kanya, "Kung kayo ay magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayon, tunay nga kayong mga alagad ko, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan magpapalaya sa inyo." Amen. Po yung ating Panginoon. So, handa ka na ba? Tanungin mo yung katabi mo, handa ka na ba? Praise God. Napakahalaga po ng paghahanda. Ano ba yung paghahanda? Marami po tayong pag-uusapan patungkol po sa paghahanda. Siyempre, una-una, ang gusto po natin, lumaya po tayo. Sino po rito ang nais na lumaya? Taas mo ang kamay. Amen. Praise God. So, lalaya po tayo sa taong ito. Sabihin natin lahat, ako ay lalaya sa taong ito. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Ako po ay merong puso po dito sa mga nakakulong dahil dito po sa Cabanatuan City Jail ay patuloy din po tayong regular na nagtuturo po sa mga inmates as well as sa Kaliki Jail. No, ang dami po rito ang kulungan. Meron din po kaming kalibambangan. At kaya po ako nagkaroon po ng puso way back 1990 ay tayo po ay nakulong. Bakit tayo nakulong? Dahil tayo po ay nahulihan ng Bible. Nahulihan po na nagbabahagi po ng salita ng Diyos. Alam niyo po sa Saudi, year 1992, no? Kung saan ay halos 2 taon ako po doon, ay talagang napakahirap ng buhay. Sabi ko nga, tayong lahat, ako ay nagkaroon po ng bisyo, nagkaroon po ng, sabi ko nga dito sa Pilipinas, may bisyo ako sa damo, sa pinagbabawal na marijuana. No, yun pa po ang uso ng araw. Sabi ko nga ay kaliwat kanan po ang babae.
Sabi ko nga, hindi lang babae ang aking pinapatulang, maging ang lalaki, no? Napakarumi ko po sa mga panahon na yon. Kaya nga po, nung nagkaroon po tayo ng pagkakataon na mapunta sa Saudi, ay sabi ko, Lord, ang aking mga kasama nag-uuwian because they are not qualified doon sa kanilang trabaho na kanilang pinasukan. Ayoko naman po umuwi. Sabi ko kay Lord, tulungan mo nga ako. So, alam niyo po, anong ginawa ng ating Panginoon? Nagpadala po siya ng sabi ko nga ng tao magtuturo po sa akin. Ako po ay laman po ng simbahan. Ako po ay dati pong Romano Katoliko. Talaga po ako ay sakristan. Laki po ako sa pari. At talagang mga kabarkada ko po yung mga pari nung araw, no? Na talagang pagtapos po ng misa ay talagang inuubos po namin yung natirang mompo, no? At doon ko po na ikumpara ang malaking pagkakaiba nung isang lingkod ng Diyos na kung saan ay Amerikano pa po ang ginamit sa akin sa Saudi Arabia. No? Kung saan po ay siya po ay nagbahagi sa akin ng salita ng Panginoon at nakita ko na buhay si Jesucristo sa kanya. Nakita ko po yung malaking pagbabago. Sapagkat sabi ko nga, dahil naging kaibigan ko na yung mga pare, ay talagang pagka nagkalasingan na kami, pambihira, ay makikita mo na lang sarili mo na kung saan ay katabi nila. So, talagang akala natin ay tayo ay naglilingkod sa Diyos. Pero meron pa lang masamang motibo yung ganitong mga natuturo ng salita ng Diyos. Hindi ko naman po nilalahat. But sabi ko nga, pangit po ang aking naging karanasan. Naging biktima po ako. Imagine niyo po, 10 taong kaming magkasama. At akala ko naglilingkod ako sa Diyos. Kaya nga nung namatay yung aking AirPod, 1990, nag-isip na po ako na magpunta ng Saudi. At doon ko po, sabi ko, natagpuan ng ating Panginoon. Malungkot po sa Saudi. Pero meron din bisyo, meron din alak, may sugal, meron din babae. No, pero sabi ko nga, ayoko na ng ganitong buhay. Gusto ko na ng pagbabago. Kaya yung panalangin ko ay kinatagpo ng Panginoon. Kaya nga doon po sa Saudi, may nagturo po sa akin hanggang sa ako ay nakulong sa loob ng kulungan. Nakulong po ako sa loob ng kulungan. Halos, sabi ko nga, 2 buwan hanggang 3 buwan na labas-masok po. 3 beses po akong nakulong. Bakit? Dahil po sa pagbabahagi po ng salita ng ating Panginoon. At sino man po yung makakatabi ko po doon sa loob ng kulungan, hindi po ako nahihiya. Hindi ako natatakot. Kasi nakakulong na ako. Ikukulong pa ba ako pag ako'y nahuli? Hindi na po. Kahit anong nasyon niya, kahit anong sabi ko nga lingwahe niya, sabi ko nga basta kahit Baroque English lang po kami noon ay talagang may lakas ako ng loob na siya po ay sharean. At doon po sabi ko na lumalim po ako ng lumalim sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga po noong 1992 ay halos magdi-December po noon ay umuwi po ako, nagulat yung aking may bahay at kung saan po ay nandito na ako sa Pilipinas. At purihin po ang ating Panginoon. Kaya nga po, meron po akong puso. Kaya nga po, lagi po akong regular sa mga bilangguan para po mag-share ng gospel. Kaya ko po, naintindihan ko po ang inyong kalagayan. At naniniwala po ako kapag kayo'y nakinig sa mensaheng ito, ay talagang yung katotohanan na malalaman mo, yun ang magbabago sa iyo. Kasi kahit madinig mo, makarinig ka ng marinig pero hindi mo naintindihan, hindi mo malaman, hindi mo tinatanggap, hindi ka magkakaroon ng pagbabago. Sa ating, sabi ko nga, sa ating paghahanda, handa ka na ba? Yun ang ating title eh. Tanungin mo ng katabi mo, handa ka na ba? Diba? Maganda po maghanda. Una, sabi ko nga, kung ikaw ay matagal na dyan sa loob ng kulungan, nagbibilang ka na ng taon, sabi ko nga napakahirap dahil alam ko po na yung ating mga katunggali, mga kwampo na lagi pong nare-recess or nababago po yung schedule po natin para mabilis na po yung ating paglaya, kaya lang hindi po nagaganap agad. Kaya nga po, samantalahin po natin, no, habang tayo po ay nasa loob ng kulungan, ay mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon at unawain po natin. Ang dami ko po ngayon sinesharean o nasharean doon po sa Muntinlupa at dito rin po sila galing sa Cabanatuan. At isa po doon ay si John Reyes, no? At si Junjun Katbatbat na mula po sila sa Cabanatuan. At ngayon po ay nalipat po ng Muntinlupa. At po rin po ang ating Panginoon dahil sa tagal na lang po nila roon
Sila po ay nakatapos na ng college ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. No, talagang meron sila mga diploma. At puri ang Panginoon, lagi po kami nagko-contact. At sabi nila, Pastor, pagka ako'y laya, sama ako sa iyo. Sige, sama tayo. Sapagkat ang gawain na napakalaki, napakaraming mga anihin. Kaya kapatid, handa ka na ba? No? Handa na po ba tayo? Ano ba yung mga paghahandaan po natin? Praise God, handa ka na ba? Una, tanggapin si Kristo bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Tinanggap mo ba si Yesu Kristo? Tinanggap mo na ba ang iyong tagapagligtas? Kasi sabi, lahat tayo ay nangangailangan tagapagligtas. Kasi lahat tayo makasalanan. Ako makasalanan. Big time ako makasalanan. Babae, lalaki, alak, sugal, lahat na yan ay naging kasalanan po natin. Naging marumi ang aking buhay. At pero dahil ang Panginoon kinatagpo ako, tinawag ako ng Panginoon. Sabi ko nga ay nakinig ako sa Kanya, Lord, mahirap yung ganitong buhay. Mahirap yung ganitong may kasalanan. So ako nga ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa aking may bahay nung siya ay aking niligawan, ay talagang ibinida ko sa Kanya yung aking buhay. Kung gaano ko karumi. No? Pero puri ng ating Panginoon dahil tinanggap niya ako kung ano ako. Kaya nung kami ay nakasal, wala nang po nabagita po sa amin. Wala nang babae o lalaki na na-involve sa aking buhay. Talagang diretso po ako sa Kanya. At ito ay dahil sa ang Panginoon ay nangunguna po sa atin. Amen? So tinanggap na po natin si Kristo. At alam ko po na tinanggap na natin si Kristo. Pero meron tanong po, siya ba iyong Panginoon ng iyong buhay? Kasi po tayo po ay demokratiko. Sa bansa Pilipinas, pinipili po natin ang mga nangunguna. Inahalal po natin. No, pero sa kaharian ng Diyos, ibang klase. Ang hari ay hindi po inahalal. Ang hari ay magpakailan pa man hanggang, sabi ko nga, hanggang sa dulo yan. Ibig sabihin, hindi siya mapapalitan. Kaya nga siya ang hari, kailangan po siya ang maghari sa ating puso. Kasi kapatid, kapag hindi mo pa ito nararanasan, ay sabi ko nga, hindi ka pa handa. Kasi sabi ko nga, pagka ikaw ay naligtas lang ni Yesu Kristo at sa piling mo ay pinatawad ang iyong kasalanan, pero hindi ka sumusunod sa Kanya, malaking po pagkakaiba yun. Kaya nga po, napakabuti po ng ating Panginoon. Meron po tayong pastor diyan sa loob ng kulungan, lalo na po si Pastor Jay, na patuloy pong regular na nagtuturo po sa atin. Yung mga taong ginagamit ng ating Panginoon para tayo ay mahubog. Samantalahin po natin yun. Naniniwala po ako, gaganda po yung ating buhay. Praise God. So, napakahalaga po na maging Panginoon natin siya. Hari ng ating buhay. Pag sinabing hari, siya ang masusunod. Sabihin natin lahat, si Kristo ang masusunod sa aking buhay. Amen. Praise God. Pangalawa, gusto ko pong paghandaan din po natin yung panibagong buhay. Yung panibagong buhay, sabi ko nga, yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone who is in Christ, he is now a new creation. Sino man ang nakipag-isa kay Kristo, siya ay isa ng bagong nilalang. At tandaan po natin, hindi sa sarili nating kakayanan para tayo mabago. Una sa lahat, tanggapin mo muna si Jesus. Kasi hindi natin kayang, maraming nagkakatwiran, a-attend lang ako dyan, sasama lang ako sa inyong grupo kapag ako'y nabago na. Kapatid, hindi ka mababago. Kasi kinakaya mo sa iyong sarili. Sapagkat ang kalaban natin, masyadong, sabi ko nga, ang kalaban natin, sabi niya sa John chapter 10 verse 10, siya ay naparito para pumatay, magnakaw, tayo ay nakawan, no? At tayo ay patayin, no? Siya ay naparito para tayo ay saktan, para tayo bigyan ng sakit at karamdaman, para tayo ay matakot sa coronavirus sa mga panahon na ito, di ba? Nakakatakot, lalo na ngayon kung saan po ay ang Cebu ay halos nahahawa na mga preso. Napakahirap, natatakot tayo. Ang liit, hindi natin kilala, hindi natin alam kung sino yung apektado. But naniniwala po ako, pag meron kang pananalig at meron kang pananampalataya kay Hesus Kristo, magiging matibay ka. Magiging matatag ka. At ito ang sinusugurado ko po sa iyo, wala kang katatakutan. Wala kang katatakutan. Bakit? Ibinigay mo na yung buhay mo. Lahat naman tayo mamamatay. Pero magdeklara ka, hindi ka mamamatay sa COVID-19. Hindi ka mamamatay sa coronavirus. Kung mamamatay man tayo dahil sa ito'y kalooban ng ating Panginoon. Ano yung kalooban? Ibig sabihin, ikaw ay humahayo. Ikaw ay nagbabahagi. Ako po madalas po sa ibang bansa. Punta po tayo ng Vietnam, punta po tayo ng Cambodia, punta po tayo ng Indonesia, Thailand, no? Punta po tayo ng Saudi Arabia, punta po tayo ng Israel.
punta po tayo sa iba't ibang mga lugar upang magbahagi po ng salita ng Panginoon. Sabi ko nga, pagka tayo humahayo, talagang hindi natin alam kung babalik pa tayong buhay. Pero, ito napakaganda, handa ka. Handa kang mamatay para kay Kristo. Amen? Sa panibagong buhay, handa ka na ba sa panibagong buhay? Pangatlo, handa ka na bang mamatay? Sabi ko nga, kailangan mamatay yung luma mong pagkatao. Kailangan mamatay yung mga bisyo mo. Kailangan mamatay yung mga dati mong ginagawang kasalanan. Naniniwala po ako kapag ikaw ay nabuhay para kay Kristo, sapagkat si Kristo ay banal, ang Diyos ay banal, at ikaw ay inaatasan, ikaw ay hinahanapan ng kabanalan. Paano mangyayari yun? Lagi po tayo araw-araw, sabi natin lahat araw-araw. Araw-araw na magpapasakop sa ating Panginoon. Alam niyo po bang ginawa ng ating Panginoon na kahit na marami po mga churches ngayon ang nagsarado? Napakahirap, di ba? Napakahirap na dati ka nagtuturo sa 100, 200 na mga tao, ngayon ay wala ka nang tinuturuan. But hindi po nalimitahan. Hindi po nagsarado ang church. Alam niyo po ba na araw-araw ay dito sa bahay, kami ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Talagang hinarap ko yung aking mga anak. Akala ko marunong na yung aking mga anak. Akala ko kilala ko na yung aking mga anak. Pero kung nung kami ay nagpasimulang mag-aral ng salita ng Panginoon, doon ko sila lalong nakilala. Doon ko nakita pa yung mga kahinaan nila at yung mga kalakasan nila. At doon kami nagkaroon po ng magandang relasyon. At sabi ko nga, Lord, bigyan mo pa ako ng mahabang buhay upang turuan ko pa yung aking mga anak upang sila po ang magpatuloy. Alam niyo po ba na ang iglesia nagpapasimula sa pamilya? When we have a strong family, we will going to have a strong church. Kaya kapatid, kapag ka ikaw ay lumaya, handa ka na bang harapin ang iyong pamilya? Kasi mahabang taon, nawala ka eh. Siyempre, nangungulila. At alam niyo po ba, yung mga anak po natin, nabubuli yan. At hindi lang po tayo nahihirapan. Si nanay, siya na naging nanay, siya pa ang naging tatay. Siya na po ngayon na naghahanap ng dati na ito yung responsibilidad natin, maghanap ng pera. Pero ngayon, si nanay ang tumatrabaho. Si nanay ang lumalakad. At ang mga anak natin dati pumapasok sa eskwelahan, marahil, meron ka nababalitaan, anak, bakit ka di pumapasok? Minsan po kasi ay hinaharot po tayo. Hinaharot po sila. Tatay mo nakakulong. Tatay mo nakakulong. So napakahirap po ng sitwasyon. So buong pamilya po ay apektado. Kaya nga kapatid, hindi lang ikaw ang nahihirapan. Minsan hindi sila dumadalo, nagagalit ka. O dumadalo, bakit ito lang dala? Huwag ka na magreklamo kapatid. Kung sila may dumalaw at walang dala, magpasalamat ka sapagkat nakita mo sila. At sabi ko nga, napakahalaga na talagang magkaroon po tayo ng panibagong buhay. Pasalamat tayo, meron pang nagmamahal sa atin, meron pang nagtitiis sa atin. Ang dami ko pong alam dito po sa Kabanatuan na talagang nung nagtagal po sila sa loob ng kulungan ay talagang wala na silang iwan, wala na silang babalikan. No? Nabalitaan na lang niya na ang kanyang dating asawa na mahal na mahal siya at mahal din niya ay nag-asawa na ng iba. Nakisama na sa iba. Napakahirap po. Halos wala ka nang uuwihan. Talagang napakahirap ng ganitong sitwasyon. But I do believe, kung ikaw ay mananampalataya, praise God, ideklara mo, buo pa rin ang aking pamilya sa aking pag-uwi. Sabihin natin lahat, buo pa rin ang aking pamilya sa aking pag-uwi. Amen. Meron kang babalikan pamilya. Ito napakaganda, no? Yung coronavirus na kinatatakutan ng hindi lang Pilipinas, hindi lang mga Pilipino, kundi buong daigdig. Alam niyo po ba na halos, sabi ko nga, ay na-extend pa yung Nueva Ecija, katulad din po ng Cebu. Hanggang Mayo, 15 po tayo. Pero ang mahalaga ay habang araw-araw ay tayo ay nandoon sa loob ng kulungan, talagang wala naman tayong paglaya talaga, samantalahin mo mag-aral. Kahit doon sa cell group, selda natin, kung ilan kayo, 8, 10, or 20. Kasi, sabi ko nga, dito sa Kabanatuan, yung dapat na 10 lang, nagiging 20 eh. Talagang may oras ng kanilang pagtulog. Pero gayon pa man, sabi ko nga, magpasalamat tayo. May pagkain. Magpasalamat tayo, nakakatulog tayo. Magpasalamat tayo na kung saan inaayos yung puso po natin ng ating Panginoon. Nakikinig po ba tayo? Praise God. So, handa ka na ba mamatay at mabuhay para kay Kristo? At yung pang-apat po, sabi ko, handa ka na ba magpatawad? Kung tayo po ay biktima,
naloko tayo, nadaya tayo, talagang meron tayong pagbabanta sa aking paglaya. Kumanda ka. Kapatid, hindi ka magiging maligaya. Kapatid, ito ay malaking kabigatan sa iyong puso kapag meron kang ganitong mga banta, mga kasalanang hindi mo mapatawad. Tandaan natin, yun po ang sinabi ng Mark chapter 11 verse 25, kapag ikaw ay nananalangin at meron kang kagalit, ay magkuhan ka muna, humingi ka muna ng tawad, magpatawad ka muna. Sapagkat kung ano man yung panalangin mo, hindi didinggin ng ating Panginoon kapag hindi ka nagpatawad. So ito ay magiging blockage, magiging hadlang para tugunin ng ating Panginoon ang ating mga panalangin. Gusto ba natin yon? Naniniwala ba tayo na ang Diyos natin makapangyarihan? Naniniwala ba tayo na ang Diyos natin ay nasa lahat ng lugar? Hindi tayo makapagtatago sa Kanya. Kilala ka ng ating Panginoon. Kilala ka ng ating Panginoon. Kaya po naniniwala po ako, praise God, magpatawad po tayo. Mag-practice po tayo. Sabi mo sa iyong katabi, kanang kaliwa, magpapatawad na ako. Sabi natin lahat, pinapatawad na kita. Amen? Praise God. At ang pangatlo po, ang panghuli po, ang panglima, handa ka na bang lumaya? Paglaya po, sabi ko nga ay haharapin natin ang ating panibagong buhay. Hindi ko alam kung ikaw ay 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon. Alam niyo po ba sa kalimbangan, umabot po ng 12 taon. 12 years. Imagine po, halos kung meron man siyang kaso ay na-serve na niya. No? So, sabi ko nga ay may mga tao talagang dayo lang dito, galing po ng Bisaya, galing po ng Mindanao, na talagang walang naging halos pamilya dito sa Luzon. Kaya nung sila umuwi, tinulungan po pa po muna natin ng konting pananalapi para lang makauwi, makabiyahe sila sa kanilang probinsya. No? Handa na ba tayong lumaya? Kaya nga kapatid, paghahandaan po ang lahat ng bagay. Hindi pa pwedeng bahala na, no. Kailangan po, matutunan po natin, bakit tayo tinuturuan ng ating Panginoon? Kasi sa dati, nung malaya pa tayo sa pagpupuri, marami po akong na-discover ngayon na mga miyembro na Sunday goer lang. Pagka Sunday, okay. Banal sila, maayos sila. Doon ko napansin na pagka Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang Saturday, ibang ginagawa. So ngayon po, ito yung gustong ibalik ng ating Panginoon. Araw-araw mag-devotion kayo. Araw-araw manalangin kayo. Araw-araw kilalanin niyo ako. Sapagkat ito ang gusto ng Panginoon, hindi reliyon, kundi relasyon. Nais ng ating Panginoon na maranasan po natin siya. Magkaroon po tayo ng karunungan mula sa Kanya. Magkaroon po tayo ng development ng ating pananampalataya. Kailangan lumalim. Kaya nga, kapatid, kapag ka ikaw ay hindi nagbigay ng panahon, sa panahon na ito, hindi ka naging matatag, meron pa pong higit na mas grabe sa coronavirus na darating. Lahat ng inisip ng tao ay mangyayari. Kaya tanda po natin paghandaan po nito. Pero kapag ang tao ay naghanda, ang tao po ay talagang nagpatibay ng kanyang pananampalataya. Dahil ang sinabi ng Panginoon, if God is for me, who can be against me? Kung ang Diyos ay panig sa akin, sino pa makakalaban sa akin? Sakit? Kamatayan? Wala. Yan ang sabi ng Romans chapter 8 verse 35, di ba? We are victorious in Christ. Tayo po ay mananagumpay. Kaya kapatid, praise God, naniniwala po ako yung mga puntos na ito. Sabi nga, yung tanong na ito, handa ka na ba? Handa ka na ba sa yung pagiging Panginoon natin kay Yesu Cristo? Gawin natin siyang Panginoon, hindi lang tagapagligtas. Handa na ba tayo sa panibagong buhay? Handa na ba tayong mamatay sa ating lumang pagkatawad, mabuhay para kay Kristo? Handa na ba tayo magpatawad at humingi ng tawad? Dalawang klase po yung kasalanan, di ba? Magpapatawad ka at hihingi ka ng tawad. No? At alam mo yan, kilala mo yung mga taong, sabi ko nga, naging biktima mo. Mga taong niloko mo. At kung sila ay ma-encounter mo pa, at kung ipapanalangin mo to, Lord, yun ang panalangin ni David eh, meron pa akong kasalanan, kaya lang, di ko na maalala. Tulungan mo nga ako. Kaya kapag ito'y naalala niya, hinihingi niya ng tawad sa ating Panginoon. Alam niyo po ba si David, si Haring David ay talagang, marami din siyang kasalanan. Pumatay ng tao. Sabi ko nga ay, babae na dapat ay, sabi ko nga, meron ng asawa, inaasawa pa niya, talagang grabe, adultery. Grabe, pero nung si Nathan, yung propeta niya, na siya ay binuking, sino yung taong ito? Sabi niya, ikaw yun Haring David. Alam niyo po ba si David, hindi
hindi tumakbo pa alis sa presensya ng Panginoon. Siya ay tumakbo papunta sa presensya ng Panginoon sapagkat kilala niya ang Panginoon. Kaya kapatid, sa coronavirus, itong season na ito, na meron tayong coronavirus, tayong lahat ay naka-lockdown, tayong lahat ay naka-quarantine, samantalahin mo na saliksikin ng ating Panginoon. Kilalanin mo siya. Totoo siya eh. Kasi kapatid, kapag ikaw ay nagpupuri ng walang tunay na pagpupuri, nagkukunwari ka lang, dinadaya mo lang yung sarili mo eh. Nagpapagaan ka lang ng puso mo, yung galit, pag nakita mo yung tao na yan, sasabihin mo, pinatawad ko na yan, kaya lang, huwag kaming magkukrus ng landas. Pinatawad ko na yan, kaya lang, huwag ko lang siya makikita. Hindi totoo yung pagpapatawad mo. Kung talaga pinatawad mo na siya, kaya mo siyang yakapin, kaya mo siyang pagpalain, kaya mo siyang, sabi ko nga, sabihan na yung kasalanan ko ay patawarin mo na ako. Or kung ako ba na nagkasala sa'yo, patawarin mo ako. Kaya mong gawin yun. Pagka si Jesus ang iyong Panginoon. Alam niyo po ba ang Panginoon, inaasahan po tayo. Inaasahan tayo ng ating Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Ibinigay niya si Jesus na sino man ang sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Kaya kapatid, pagandaan mo yung paglaya natin. Paglaya natin, praise God, ano yung mga skill mo? Kung ikaw ay welder, kung ikaw ay painter, kung ikaw ay driver, ayusin mo. Totoo ka. Maging totoo ka kasi kahit nagda-drive ka, kung may dapat balik na sukli, balik mo. Hindi yung piso lang 2 piso lang o 5 piso lang. Huwag tayong ganon. Sabi ko nga, bago na tayo. Sabi natin lahat, bago na ako. Amen. Praise God. Hallelujah. At naniniwala po ako, ito po yung isa pong napakagandang verse sa 2 Chronicle chapter 7 verse 14. Sabi niya rito, ngunit kung ang aking bayang ito ay nagtataglay ng aking karangalan, ay magpapakumbaba. Sabi natin lahat, magpapakumbaba. Manalangin. Kaya tayo mamaya po ay mananalangin. Hanapin ang kanyang mukha. Di ba yun po ang sabi sa Matthew 6:33? Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Natinig mo ba yung kapatid? It will be added. Hindi mo kailangan hanapin yung pera. Hindi mo kailangan hanapin yung masyado kang nahinip sa paglaya mo. Ibibigay na lang sa iyo ng Panginoon kapag nakita niya na ikaw ay tunay na at ikaw ay wagas na sa kanyang pag-ibig, sa iyong pag-ibig sa kanya. Ikaw ay kilala ng ating Panginoon. Amen? Sabi niya rito, praise God, sila'y magpapakumbaba, mananalangin at hanapin ako at talikuran ng kanilang kasalanan, kasamaan. Ano ang sabi ron? Pakikinggan ko sila mula sa langit. Kaya tayo po'y mananalangin. At ang panalangin natin, Lord, sa taong ito, lalaya ako. Sabi natin lahat, Panginoon, sa taong ito, lalaya ako. Amen. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Babantayan ko sila at pakikinggan ko ang panalangin inaalay nila rito. Amen. Pakikinggan po tayo ng ating Panginoon. Kaya nga kapatid, napakalaki ng pag-asa mo. Huwag kang matakot sa coronavirus. Kung hindi mo pa oras, hindi ka pa mamamatay. Pero magdeklara ka, kapatid, praise God, nasa iyo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ikaw ngayon ay puspos ng kabala ng ating Panginoon. Nananalantay sa iyo ang, sabi ko nga, ang gift of the Holy Spirit. Di ba? Tayo lahat ay isang Espiritu. Iisang ating Diyos, iisang ating Panginoon. Kaya nga, sino yung nag-exercise, sino yung nagpa-practice, nagiging madali ang mga gifts na ito sa kanyang buhay. Sabi ko nga, nung kami po ay napunta ng Vietnam, ito hindi ko po makalimutan sapagkat ang dami po doong gumaling. Lalo na po nung nagpunta kami ng ospital, talagang natatakot kami sapagkat bawal Pero nakasingit po kami. Alam niyo po, yung nag-imbita po sa aming pasyente, sabi niya, huwag po kayong maingay. No? Pwede po ay silent lang. So kami ay nag-pray silently at nag-read ng Word of God. Maya-maya, yung pinagpe-pray po namin paralyzed, kumilos. Kumilos. Ano gagawin ng asawa? Pambihira, nagsisigaw, nagtitili. So yung mga kasama niya doon sa mga kama, doon yung mga ibang pasyente, siyempre ay hinatak na po kami. Sabi nilang gano'n, sila po ay mga Buddhist. Sila po ay mga Buddhist. At sila po ay, kami ay inibitahan at sinabi nila na, please, ipag-pray mo rin kami. Kaya alam niyo po ang ginawa ng ating Panginoon, lahat ng pasyente doon, pinagaling niya. Pinagaling niya. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon.
Meron pong himala sa pagsunod. Kaya nga, praise God, yung kamay mo na yan, huwag mong gamitin sa pananampal or pananakit. Huwag mong gamitin sa baraha, huwag mong gamitin sa babae, huwag mong gamitin sa, sabi ko nga, sa pagsusugal. Gamitin mo yan sa pagpapagaling na mayroong sakit at karamdaman. Amen. Kung meron kang katabi, kung kaya mong reach out at kung pwede at maaaring gawin po natin to, or kahit na hindi natin kailangan ng, sabi ko nga, idantay ang kanilang kamay. Pero ito po yung instruction, idantay yung kamay. Maniwala ka ng kapangyarihan ng Panginoon ay dadaloy sa'yo. Amen. Praise God. Hallelujah. Ito po yung mga ipapanalangin po natin, yung COVID-19, no? Yung coronavirus, na ito'y totally na mawala na po sa loob ng kulungan ng Cebu City Jail. And then yung mga frontliners, backliners, at mga police, army, mga warden, lahat po sila, maging presidente at ibang bansa. Praise God. Naniniwala po ako na kapag tayo nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, pakikinggan po tayo. Amen? Manalangin po tayo. Father God, in the name of Jesus, we thank you, Father God, for all these people na tunay, Father God, naging kasangkapan mo upang kami ay magkaroon ng pagkakataon, magkarinig ng buhay na salita mo, Diyos. Dalangin po namin, Father God, pagpalain mo si Pastor Jay, O God, na tunay, Father God, nangunguna upang, Father God, turuan ang mga taong ito, O God. Lord, I pray, si Pastor Jay sa lumputan, O God, pagpalain mo. Si Commander Ariel Degamo, pagpalain mo sila. Si Alvin, si Brother Alvin Tilos, ang spiritual advisor. At maging si Warden Aro, Father God, Lord, na hanggang ngayon, Father God, siya rin po ay naapektuhan ng COVID-19 na virus, O